mga... Si Architect ENPRMP Marvin Tejada. Siguro kailangan lumapit kayo. Oo. Okay. Ano naman ako youthful. Young matamar tayo lahat Wala naman rabi si Sir. Oo. Ayun. Sige, lapit pa kayo para medyo para close tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kilala na ako ni Alvin here. Yeah. So, kayo, gusto ko munang malaman yung mga names nyo. So, simulan natin kayo sa pag ano. Harold at okay. Sam. Gab po. May umabol, Sir. Oy! Oy! Up muna, huy! Sorry, late. Kamusta po? Jopen sir. Hazel. Okay. Erica. Rayjan. Kuya, ikaw pa yun. Alam mo na. Yun na yun. Grace. Alright, okay. Alright, so I have been teaching review for so many years now. So kumbaga, para sa akin, itong ginagawa ko ay empowerment. Okay? And as much as possible, lahat ng mga naging arkitekto na we wanted you to become architect as well. Yes. So, para sa amin, you are worthy to be architects naman talaga. Kulang na lang ninyo yung card. Tama? So, ganun yung pagtingin namin sa inyo. Hindi dahil sa kami yung may lisensya and parang siguro ang encouragement namin sa inyo is para naman confident kayo na gawin yung mga trabaho ninyo. Talagang pagsumikapan natin kunin yung license. Okay? Alright. So, sa lahat ng mga topic na tinuturo, ito siguro yung isang item na ayaw nilang ituro sa inyo. Building laws. Okay. Kasi everything can be taught. I mean, theory, history. Kasi maganda siyang tingnan dahil maraming figures. But this one, magpapauna na ako sa inyo, medyo textual ito maraming text, di ba? So, merong minimum, maximum. Okay, pero alam natin lumalabas siya sa exam. Ngayon kasi, ang PRC is being composed by 2 new architects who are going to be part of the Board of Architecture. Kilala ko isa doon, si Architect Guerrero. Architect Guerrero is the founding architect of Green Architecture Philippines, the longest green advocacy architecture in the Philippines. So, I can surmise na ang exam ninyo punong-puno ng sustainability. So, yun yung nire-request ko kay Chairman na dapat may isang subject kayo na magtuturo sa inyo ng sustainability. Anyhow, I was tasked to discuss about the fire code. Isa rin ito sa mga, can I say Waterloo ng mga arkitekto? Hindi mahilig sa ganito. And then, another thing, yung DP 344 ba yan? Ayan. Ayan, mamaya yan after ng break natin. Okay. So, ang content ng ating pag-aaralan ngayon is actually based on Rule 3 and Rule 9. Siyempre, definition of terms. And then, Rule 9 at enforcement, administration of fire safety measures. Okay. Puro ito mga words. Ang assignment nyo sa sarili ninyo, hanapin nyo ang picture pag-uwi. Kasi bibigyan kayo ng copy nito, and then kapag nakuha nyo na yung copy, siguro meron din kayong self-exploration. Hanapin nyo yung picture. Okay? Kapag meron kayong hindi maintindihan, you can come back to me. Sabihin nyo lang kay Architect Rommel, and then I will be, it feels so nice. I can say Architect Rommel. Di ba? And Architect Steven. Alright. So, okay, punta tayo sa Rule 3.
So, ang definition of terms, okay, saan ba nanggaling itong RA 9514? Ang tamang, basta tingnan nyo lang yung mga red text. Yan yung highlight natin. So, Fire Code of the Philippines of 2008. Ang dati niyang batas is PD 1185. And meron tayong IRR. Bakit sir may IRR? Ibig sabihin, yung batas natin, after siya ma-create, meron siyang isang taon mapopromulgate, doon lang siya mag-effect. Gets? Lahat ng batas natin ha. And this is being shown in the official gazette. So ibig sabihin, lahat ng batas, importante, ay pinapublish ng official gazette. Sino ang nagpapublish ng official gazette? Malacanang. Gets? Okay, so 9514, Fire Code of the Philippines of 2008. And it is in full effect October 17, 2019. Just imagine, nagkaroon ng batas 2008. Nagkaroon lang siya ng revised IRR in full effect 2019. Bakit? Minsan kasi, pagka nilalabas yung mga batas, nire-review yun kung implementable, kung ano yung mga process niya. Okay? Alright, so dito yung definition of terms. It's another word for remove or neutralize, abatement. Yan yung ibig sabihin, no? Ibig sabihin, magdadagdag ka, magtatanggal ka ng mga presumed fire hazard. Okay? Then, ang automatic fire suppression system natin. Okay? Sa planning natin, meron tayong tinatawag na piping system. Sino nagturo ng planning sa inyo? Wala pa? Wala pa. Okay, sige. Abangan nyo yun dahil meron tayo ng tangke. Ang tangke natin is one for the domestic use and the other one is for fire. So yung lahat ng mga piping na connected doon sa sa tangke na yon, yun yung nakakonect sa mga fire sprinkler. Okay? Of course, it's a connection of pipe. It's a galaxy of pipes. Of course, alam natin na habang nanggagaling sa source, malaki yung pipe size and then paliit ng paliit hanggang doon sa distribution. Always remember na ang distribution ng fire suppression systems, yung mga ganito, it can be either gravity or can be from a pump. So, kung ang tangke mo nasa ground, then it has to be supplied by pump. Okay? Pero sa Pilipinas, madalas, ang mga tangke natin nasa taas. Okay? For this. Then, ang tawag natin sa head ng municipal fire station, fire marshal. Okay? Then, standpipe. Okay? This is yung mga big na mga pipe na nagsusupply ng tubig. Yan yung tinatawag natin ng standpipe system or vertical pipes attached to each floor. Okay? So, just imagine, you just have to imagine yung mga high-rise natin. Kung ang mga building natin napakataas, so paano yun kung ang tangke nasa baba? Just imagine the pressure na kailangan niyang itulak ang tubig pataas. Okay. So dito naman, dito lumalabas doon sa pag-design ng fire suppression system, yung zoning na tinatawag. Maaaring may tatlong zone. Yung isang zone mula siguro sa first floor hanggang certain floor. And then yung isa na namang standpipe system, susunod na namang floor. Parang elevator, right? Hindi ka makakita ng elevator na seservisyohan niya lahat. Meron isa, pero may mga bagong teknolohiya na ngayon na kung gusto mong pumunta sa certain floor, may isa lang talagang isang opening kung saan ka pupunta. So naka-allocate siya by zone. Fire alarm, alam na natin to. Anything that is audible or anything that is visual na tumutunog o kaya nagpa-flash, that's one of the system that you can get from a fire system. Anong use? To warn building occupants to evacuate. Okay? Pag nag-evacuate, ano ang importanteng dapat gawin ng isang nag-evacuate? Alam natin na ang fire protection, ang kailangan niyang
isalba ay buhay ng tao. Okay, that's primary. And then, saving of the property. Okay, yan yung importante. Pero kapag pinapili kayo, kung ano dapat yung gawin, huwag nyo munang kukunin yung cellphone nyo or whatever. Takbo na kayo kaagad kasi yun yung tamang pamamaraan, no, ng pag-evacuate. Then, yung sistema na nakikita natin, like for example, we have this, right? All of this connected. Tignan nyo lang yung paligid nyo. Maraming, the industry, the construction industry is investing so much to protect lives. So, ang dami-dami. So, you have the smoke detector, you have fire alarm, you have the buzzers, everything. Ayan. Kita nyo? Lahat yan. That's what we call fire alarm alerting system. Now, firewall, alam natin to kasi tinuruan kayo last week ng PD 1096. Tama ba? National Building. 5-7. Wala pa? Wala pa, sir. Sino magtuturo? Ako na naman? O sige. Nagulo ka pangalan dyan eh. Mukhang lahat ng batas ako na. Okay, sige. So, firewall, alam natin ito. Kapag ka single detach, tama? Merong isang wall doon na talagang totally reinforced concrete. Ano ang use nun? Na kapag nasusunog yung bahay na yun, hindi siya magta-transfer sa kabila. Correct? Because sa pagdi-design, kung tinuruan na kayo ng design, nagdi-design tayo, marami tayong rights. One of them is rights ninyo para sa daylight, rights ninyo para sa air, provisions. Kapag nararamdaman ninyo, ang kapitbahay ninyo, kinukuha lahat ng mga rights na yon, pwede nyo silang kasuhan. Tama? O minsan pag bumibili kayo ng mga units sa condo, kapag na pinangakuan kayo ng mga salesman na kunin mo tong unit na to kasi may view ka. Pero pag tinakpan yon, you can sue them kasi pinili mong bilhin yun because of that. Okay? Look, Raj. Musta? Welcome back. Nice lang po. Then, flame retardant. Okay. This chair, it was made by wood, but I can have some kind of application to make it flame retardant. Okay? Hindi ibig sabihin na pag nilagyan nyo ng flame retardant, ang ibig sabihin nun ay it will delay the ability of the material to get burned. Pero magbo-burn pa rin siya. But there's, like for example, in a system like sinasabi natin 2-hour fire rating, yung fire escape. Binibigyan kanya ng 2 oras para mag-evacuate ka. Pero eventually, masusunog din siya. Gets? That's how it is. Yung mga inuupuan ninyong sofa, yung mga leather, yung kung sino man sa interior sa inyo, meron yung mga flame retardant. So anything, may paint, mayroong ibang klaseng treatment just to suppress or delay the burning of materials. So yun yung flame retardant. So any compound na pwedeng ipahid sa any material to have this resistivity or fire resistance. Sa Fire Code of the Philippines ay magkaiba ang meaning ng high-rise sa National Building Code. This is the problem. Not the problem, an issue or concern. Ang mga batas natin hindi nagtutugma. So that's the reason why we are learning yung mga batas-batas kasi hindi sila pare-pareho. Kaya pag binigyan kayo ng question, according to ED 1096, according to, alam nyo na ang gagawin nyo, RA 9514. So ito yung meaning. High-rise na kapag 15 meters or more. Hindi pinag-uusapan kung ilang stories. Basta ang bilang, mula sa ground, bilang ka ng 15 meters, pag lumagpas siya, high-rise. Okay? Yes? Then, means of egress. Okay. Okay. There's difference between the word egress and ingress. Ingress means you're going inside. When you pag-egress, palabas. So, kung galing kayo sa isang structure, egress ang tawag. Kasi hindi ito, yung word na to hindi natin naririnig.
Only that is a language from our industry. Pero yung mga tagalabas, they don't know about it. So it's a continuous unobstructed route of exit. So mga nagtatrabaho sa FLS, Fire Life Safety, you actually identify yung ruta kung paano lalabas ang tao, correct? Kasi pati yung computation ng tawag dito, the distance from inside the room, kailangan minimum ang tao kung any point, kunwari nandoon, mula doon sa dulo na yon, dapat hanggang doon sa pintuan na lalabasan niya as per standard. Mamaya makikita natin. Makikita natin na at ang iba't ibang klase ng building, mapa-residential, mapa-commercial, mapa-industrial, iba-iba yung standard na yon. Na dapat ang tao mula sa any point of the building can go outside to the door. So, merong 46 meters, may 31 meters, may 61 meters. So, we have to identify that. Anong klaseng typology yon? So, that's the means of egress. Occupancy, ayun na yung sinasabi ko, occupancy. Sa PD 1096, yung occupancy ay different sa zone. Correct? Hello? May mga letters. Pero kailangan yung alamin ano ang tinatanong. Pag sinabing occupancy, that's about building type. Pag sinabing zoning, means commercial zone, residential zone, industrial zone. Occupancy, pwede mong sabihin multi-family dwelling, single dwelling, diba, hospital, blah blah blah. Those are building typologies. So that's occupancy. Okay? So, bakit ko ini-stress ito? Dahil nakadepende sa occupancy kung ilan ang minimum maximum standard na i-discuss ko later. Then, occupant load means yung bilang ng tao na pwedeng nasa loob ng spasyo. Like for example, this room is considered as a retail, commercial space. It can have around maybe 20 to 25 people. So, I can say that this area, any guess? Ilan ang square meterage nito? Arkitekto kayo You can actually, tawag dito, average. Ilang square? Okay, ito, ilan to? Tapos, yung haba. Times nyo lang yon, ilan? Wala namang tama o mali. Basta estimate. Ilan? Around 40. Okay, 40. Paano if I have a 40 square meter residential? Can I get 50 also as an occupant load? No, kasi nga iba ang occupancy type. Kahit na sabihin natin 40 square meter inside the commercial space, inside an industrial space, or inside a residential space, iba-iba ang occupant load. Okay? Gets? Alright. Sprinkler system. Okay, that's self-explanatory. It's a piping system na kumbaga, it will discharge water when it is going to be activated. How it's going to be activated? When it senses latent heat. Pagka naramdaman niya na medyo may mainit na, yung mga valvula ng sprinkler natin, may kulay yon. Sana yung magtuturo ng dapat ituro niya kung para saan yung green, para saan yung mga kulay. Kasi may certain na limit na nasisense niya ang init, saka siya puputok. Once na pumutok yung valvula, doon lalabas yung tubig. Gets? Okay? Fire hazard. Okay, anything conditions inside the space na sabi ng FLS architect, FLS means Fire Life Safety Architect, na itong spasyo na to dapat it's 2-hour fire rating. Ibig sabihin, wala dapat doon ng mga items na combustible na hindi papasa doon sa rating. Gets? Okay, so that's, pagka meron, we can consider that as fire hazard. Fire trap, anything that is unsafe. Okay, fire trap, like for example,
Hindi siya FLS architect, nag-drawing, tapos bigla na lang merong dead end. Fire trap. Sinabi mo na egress exit, ano yan, exit point. Fire corridor yon, sabi mo, papunta doon sa safe emergency exit. Then bigla merong ano. Ano yung mga fire trap? For example, dahil sa tagal ng panahon ng building, yung fire escape ginawang tambakan, storage. That's fire trap. And even it's a fire hazard. Okay? So anong ibig sabihin? As per law, lahat ng mga egress points, lahat ng tatakbuhan ng tao, dapat yan always unobstructed. Okay? Alright. Ano yung mga fire trap pa? Pag nagtambak pa, lalo na kunwari mga commercial space, tinatambak doon yung mga karton-karton. Oh, those cartons are combustible items. Anything that is can instigate fire. Okay. Anyone have heard about the fire in Hong Kong? Oh, anyone can tell me what's the cause? Scaffold, bamboo scaffold. Ano ang naging issue? Bamboo scaffold. Current events. Assist. Dry wind. Dahil sa? Dry wind. Scaffold. Okay. Di ba sa Hong Kong, kahit na mayaman na bansa sila, ang scaffolding na ginagamit nila, anything sa mga building, bamboo. Okay. But the problem here, it's not actually by bamboo. Yung net. Okay. The fire is actually instigated when the net caught fire, flame. Okay. Nag-spread yon quickly. Now, alam natin yung nature ng bamboo, madali masunog. Now, the problem here, actually, it's not a new construction. It's a renovation of the facade. Kaya may mga taong na-trap sa loob. Gets? So, we can say that those are fire hazard and those are fire traps. Okay? Fire lane. Okay. Dito, sa harapan ng fire lifestyle, meron kayong makikitang mga, alam nyo yung parang checkered na yellow on the road. Tapos ang haba-haba, di ba? Ibig sabihin yun yung parkingan ng mga fire trucks. So that's what you call fire lane. Kaya pag nag-design kayo ng site development plan ng isang building, ina-identify yun sa drawing. Hahanapin nyo ng building official. Okay? Or ng fire marshal. Okay? So, bawal yung parkingan. So kung nakaparking yung sasakyan nyo doon, tanggalin nyo na. O di ang bilis, di ba? O so hahanapin nyo yun ha, yung mga figures niya, marami kayong makikita. Madali na ngayon kasi ano na tawag dito, ChatGPT. Show me the picture of blah 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 blah. Madali na mag-aral ngayon. Okay. Yun nga lang, i-check nyo pa rin yung source. Okay? So rule 9 na tayo. So enforcement and administration. Ito na, pupunta na tayo sa mga medyo nakakaantok na items. Okay. So we have two types of general enforcement. So when you go with this inspection certification, PSEC and PSEC, the other one is inspection and the other one is evaluation. So both of them are hinged towards the fire code. So yung PSEC is actually shall be prerequisite. Means ano ibig sabihin ng prerequisite? Ibig sabihin, kailangan mo na submit yung document na yun before ka bibigyan. Before sila mag-i-inspection. Before, pag nag-inspection sila, at pumasa ka, then they will give you the certificate. Okay. Saan yun required? Occupancy permit and the business permit. Okay? Now, when they are reviewing the design and the drawings, and if the design, documentary evidences, they can give you this one, evaluation clearance, kasi na-evaluate yung document nila. Okay? Alright. So, they need 6 sets of plans. That's according to the fire code, ha? 6 sets. O, pagka building code, ilan? 5. 5
Architect Romel, i-correct mo ako pag mali sinasabi ko ha. You're wrong. Kasi ito si fire code hinihinga ng 6 set. Si building code 5, tama? Yes, Okay. Yung saan pupunta yung 5? Yun dapat ang ituturo sa next time. Alam niyo sa totoo lang nung one time, meron isang estudyanteng lumapit sa akin sabi, "Sir, pati ba naman kulay ng envelope?" Tinanong sa amin. Talaga ba? Kasi feeling ko lahat ng LGU wala naman talagang standard na kulay, di ba? O tapos may yellow daw sir eh, ganito ganyan. Sige, hanap natin kay ChatGPT. Alright, so ano yun? Ang PSEC, sabi niya dyan, plan evaluator will review the drawing. So once na nakita niya maganda, o hindi maganda, I mean naka-comply, they will give you the PSEC. So this is Palar 1. Mamaya ko explain paano yung Palar. Okay? Then, that's building plan review. Nire-review pala. Okay? Kasi isa yan sa mga requirement bago ka magpa-building permit, kailangan mo talagang ka-review ang building plan. Lalo na sa mga bebentahan ka pa ng fire extinguisher. Parang alam na alam ko sa Pilipinas ano. Okay. Ngayon, during construction inspection, talagang merong surprise visit. Si Fire Marshal will conduct inspection during construction. Okay? So, hindi to katulad ni DPWH ha? Na inaabangan ng mga contractor, no? Kala 6 na metro yung nilulubog doon na shoring, ngayon pala 1 metro lang. Sorry ha. Okay. Now, that's the construction inspection. So, inspection after completion because of the occupancy permit, like for this example, commercial space, hindi to mag-ooperate hanggat wala yon. So, another inspection after completion, then merong application for occupancy permit. So, kapag lahat okay na, the fire marshal will issue the tawag natin doon sa PSEC, Fire Safety Inspection Certificate. Okay? So yun yung ibibigay na fire marshal. Okay? So Palar 2 is required for the issuance of PSEC. So meaning this is Palar 3. Okay, balikan natin. Palar 1, Palar 2, then Palar 3. Okay. Ano ba itong Palar na ito? Anong meaning niya is Fire and Life Safety Assessment Report. Okay, so yun yung meaning niya. So, the 3 Palars, okay, documentation, inspection, evaluation, sorry. Then, Palar 2 is the ongoing construction inspection. Then, Palar 3 is the occupancy permit requirement. Then, you need to assess all of those fire plans. Bakit nagkakaroon ng Palar 3 by the way? Kasi during construction, may nababago. Am I right? So, ano ang way para mag-reflect mo yung mga pagbabago mula nung nag-apply ka ng building permit hanggang sa mag-a-apply ka ng occupancy permit? What is the instrument that you need to provide doon sa mga building official or fire marshal? As-built. That's perfect. So, as-built. As-built is inclusive of plan and other contract documents. Tanong, kapag ba nag-submit ako ng as-built, kailangan din ba pati spec ko naka-revise? Ha? Those are part of contract documentation, they will ask you. Okay? So anything na nabago, basta part ng contract documents, bigay nyo sa kanila. Not only plan. Okay, as-built. Right? So now, so yun yung ibig sabihin ng tatlo. 1, 2, 3. Now, ang applicability ng Palar for all buildings, Palar 1, Palar 2, but if the buildings with occupant load of at least 50, kailangan ninyo annually magpa-check ng Palar 3. Yes? Okay, so ano ang mga requirement pag Palar 1? So you need to have this
documents, contract documents, plan, everything, blah blah blah, a written report by the architect at yung inyong consultant na nag-design ng FLS drawing. Okay? Kaya alam nyo sa totoo lang, must I say, sumali kayo ng fire organization. Kasi we are one of the prime professionals na dapat nandoon. By the way, merong organization sa Pilipinas na tungkol sa fire, ang nagtayo arkitekto. Yun ang founder, architect. Okay. Then, it's a compilation of plans, specification, and analysis, design analysis. Through, paano binibigay ang design analysis? By report. Meron kang fire report. Okay. Now, Pilar 2, sabi natin, during construction period, that's a documentation by the contractor na nagse-certify na that construction is in accordance with all the documents na sinubmit sa Pilar 1. Gets? So, okay? So, yung compilation report na yon, submittal, mga testing, mga acceptance form. For example, pagka dinideliver yung mga items ng fire, di ba? Dapat hinihingan nyo sila ng mga product test certificates. Okay, kung may kailangan na test reports, kung tinetest yung glazing, or kaya tinetest yung mga items na nasa loob ng building, kailangan nyo na documents. Okay? And it shall be included in the as-built document given by the contractor to the owner. Paano yun ginagawa? Meron tayong tinatawag na operation maintenance data manual. Anong nakalagay doon? Lahat ng approved material submittal, lahat ng method statements, nakakompile. Makapal yun, yung operations. Ibig sabihin nun, me as a contractor, I am actually giving the owner how to operate his building afterwards. I have certain maintenance period, maybe from 6 months to a year, pero after that, hindi ako pwedeng magstay doon sa site forever. So somebody from the owner's side, yung kanyang team, na facilities management team, needs to take over. And what they need is a document from the contractor. Lahat ng compilation na yun. Ano bang naka-include sa operation maintenance data? Lahat ng warranties and guarantees. Na kung sakaling merong mangyari within the warranty period ng mga produkto, they can just pull it out from that document. Gets? So, isa sa mga items na nandoon, of course, yung lahat ng tungkol sa fire, nandun din. Okay? You can actually put parang Annex A, B, C, D, E. Okay? Iba-ibang klase ng materials. Okay? Lalo na yung MEP, ang daming equipment noon. So, kailangan naka-documents operation maintenance data. Okay? So, ano sabi natin sa Pilar 3? This is when the time you have to get occupancy permit. So, what they need is require periodic maintenance, explaining nyo paano i-maintain ang building, a written report by the building owner, and meron siyang safety officer na yes, they are actually having periodic maintenance of all the things inside the building, and the compilation of maintenance and testing records. Lahat yon nandoon. You can actually we can help the owner kapag kumpleto yung operation maintenance data. Okay? Now, ito yung importansya kung bakit. Kailangan natin ng periodic testing. Just imagine how many ang mga fire na nangyayari because dahil walang annual checking. Even yung ating mga fire sprinkler, hindi mo yan babalikan kung kailan merong sunog. Ipa-flushing nyo yan kasi nga ang loob ng mga ang mga metal na yan nagko-corrode. Kaya pagdating na may sunog, hindi makabuga kasi nga mayroong mga nakabara. Kasi walang testing. Walang periodic testing. Okay? Even yung mga kaya nga merong fire drill, pag tumunog, pinapatunog nila yan, tapos pinapa-evacuate. So, ngayon, very crucial yan na kahit dito sa Qatar,
merong dapat mga ganoon na nagkakandak ng fire drill. Okay, so review. So evaluation clearance is being done during the Polar 1. Okay? And this fire inspection certificate Polar 2 and 3. Okay? Minsan, bakit kailangan yung ibang permits? Pag ang project ninyo, hospital, kailangan niya. Okay? Even yata ang DepEd, kapag educational facility, kailangan niya. Alright, so ito yung mga sinasabi ko sa inyo kanina. Scenario, building permit stage, occupancy permit stage, and then the business permit stage. Polar 1, Polar 2, Polar 3. So ganun lang siya kasimple. Gets? Alright. Okay. Bless. So rule 10 na tayo. So fire safety measures na tayo. Ito na yung mga minimum, maximum. Okay. So pag sinabi natin means of egress, means of evacuation, this is, again, inulit na naman, continuous obstructed route of exit. Ang standard, lahat ng minimum width ng corridor is 915 mm. Sa fire code, maraming butal. Hindi yan yung katulad ng building code na laging nag-e-end sa 00. Sa fire code, may mga butal. Okay. Bakit? Dahil, mostly lahat ng clauses na makikita ninyo sa Fire Code of the Philippines ay taken from the NFPA. So what is NFPA? National Fire Protection Agency ng Amerika. Okay? Ang mga nag-govern para masabi natin okay yung building natin. Kasi hindi naman tayo European. More on American tang mga batas natin. I can say, I'm not saying copy and pasted, but I mean, yung mga batas natin sa Pilipinas are actually inspired by Americans kasi nga we are being colonized by America. Yung mga bagay-bagay na nakikita ninyo like mga smoke detectors and everything, and even this one, before sila maibenta, needs to have logo ng NFPA or UL. Ano yung UL? Underwriters Laboratory. That is actually a proof that this material has been tested, fire safe. Okay? Pag walang UL, hindi papasa. Yan ang katotohanan. So here in Qatar, ang QCDD, fire. Tama ba? QCDD? Yes. They are actually heavy in assessing documents na merong NFPA. NFPA and UL. Okay. Alright, so ito yung standard natin na mean of egress. So for any story mezzanine balcony, kapag ang occupant load natin, ito na, nagbibilang na tayo ng tao, 0 to 499, minimum exit 2. Kapag tumaas pa dyan, free exit. Kapag 1,000 na or more, 4. So bibilangin nila yan. Okay? Ngayon, yung travel distances to exit. So any point ng building ninyo, for individual room, maximum occupant load ng 6, 15 meters. Bibilang yon hanggang doon sa exit point, 15 meters. Kaya, medyo matrabaho din ang pagiging fire life safety architect. Kasi binibilang nila lahat yan, isa-isa. Exit should terminate directly to public way or exit discharge. Ano yung mga exit discharge? Like yards, courts, open spaces. Yan ang mga exit discharge. So, those discharges needs to be open hanggang sa makalabas yung tao papunta sa labas, no? That they are going to be safe. Now, headroom sa mga fire exit, okay, kapag series of stair, so ang headroom natin dapat 2 metro, hindi bababa. Okay, yung doors, clear opening. Paano sinusukat ang clear opening, by the way? Saan nyo sinusukat? Okay, bubuksan ko to ha. Okay. Ayan. Di ba ito to? Dito kayo susukat at hindi dito. Ito at saka yung actual. Kung ano yung dadaanan ng tao. Okay, gets? Doon sa face. Hindi dito ha. Kasi meron pa to.
May kapal naman yun. Okay? So yun, yung sukatan natin clear opening, sabi ko sa inyo may butal 710 to 1.22 mm. Maximum threshold height, ano yung threshold? Ayun no. Napaka-importante nun kasi pag may wheelchair, mamaya pag BP 344 tayo, yan yung mga minimum natin. Sa kanila 13, kay BP 344 25. Tingnan niyo magkakaiba. Okay. Hindi, pagkakagunin yung people, di ba? Hindi niya Kasi yun daw yung ability, kaya ng force ng tao na i-angle. Okay? Okay, tingnan natin mamaya. Okay. Then, lahat ng exit natin, kung may nakikita kayong bar, correct? Push bar or panic bar. Okay? So, that will be from the egress point. From the inside going out, you need to be able to push. Okay? At saka may ano yun, may force. May force required. So, 2/3 of the width of the door. Minsan kasi may mga door, mga oversize. Eh syempre pagka, di ba alam nyo, standard kasi yon na mina-manufacture, talagang ganito lang siya talaga kahaba. So dapat 2/3 ng width ng door, mailagay mo yung push bar. Then, ang pagkabit from the mounting from the floor, gano'n siya kataas, so that's 760. That is around. That should be 1, may zero pa to, sorry. Okay, typographical. 760 above the floor. 112. Stairs natin, lagi dapat naka-designate siya as fire exit. Kaya minsan, you have this mga signs, tama? Anong kulay niya? Green, tama. And lighted, illuminated. O kung hindi man, dapat talagang kitang-kita. Dapat ito, meron na yun. Okay. Then, new stairs, existing stairs, everything needs to be properly designated. Handrails. Yung handrail natin should be around 760 to 865 mm. Sa staircase yan ha. So kapag sa mga balkonahe, hindi pwedeng ganyan kababa. Mas mataas. Kasi nga yung instances na mag-fall down. So, medyo mababa yan. Pero kapag sa loob ng staircase, yan ang standard. 760, 8065 handrails. Fire escape stair. So, allowed as means of egress only in existing buildings. Okay? And then should not constitute more than 50% of required exit capacity. So, yung fire escape stairs natin. Alright, so ito galing ito sa fire code. So, makikita natin yung mga dimensional criteria. So, nandiyan na lahat yung minimum, maximum, o minimum tread, which is 230. Tread and rise. Pag tread, yung apakan. Rise is yung taas. The next na apakan. So, yun yung meaning. So, hindi pwedeng yung rise is mas mataas pa sa 205. Actually, masakit na to sa sa tuhod. Lalo na kapag nagkakaedad. Okay. Sabi natin kanina, minimum headroom, tama? Mm. Okay. Then, maximum height between landings is 3.66. So mula doon sa ground, mid, then another. So, yung pagdidesign ng stair, dapat yan, tinuturo sa inyo. Kasi, baka mamaya may question paano mag-design ng stair. Tapos, tatanungin sa inyo, ilan dapat yung tread? Okay, may mga ganun na tanong sa board exam. Okay, that is for existing. Tama? And this one is for the new stairs. So, spot na lang yung difference. So, tinan nyo yung risers sa new stairs, 100 na lang. And then, tread depth, mas malapad to 80. Okay. Width. Okay. Kung ang occupant load ninyo is less than 2,000 persons who are going to exit to the fire escape, needs to have a width. Paano ang sukatan ng 1.1220? Saan sinusukat?
Hindi wall ha. Dapat doon sa gilid ng handrail. Handrail to handrail yung gilid. Yun yung sukatan ng 1.120. Kasi meron pa pang ano eh, may space pa doon. Eh hindi mo naman yun makukuha eh kasi ang humaharang na sa iyo yung handrail. Okay? Now it's more than 2,000 persons. It's going to go down that stair 1.420. Okay, I'll cite an example. Nung ano tawag dito yung eroplano na tumama sa World Trade Center? What's that? 911? September 11? Yeah. Okay. Just imagine yung taas ng building na yon. Nung tumama yung mga eroplano, gaano sila kabilis bumaba? Lahat sila dadaan dyan. So, binibilang natin yung dami ng tao na bababa just to escape. Right? And we are actually putting a rate, ang minimum sa mga fire escape is 2 hours. So, if I am located somewhere 60 stories, 70 stories, I'm going down, do I have to have 2 hours na makakababa ako? Lahat kami bumababa. So just imagine how it is so important na maaral natin ito bilang arkitekto. Okay? So ang ano naman, ang strategy naman sa pagdi-design is sa taas ng mga high-rises natin, medyo makitid pa ng konti. Pero dahil alam na ng mga designers na nag-accumulate ang tao, kasi nga, floor by floor, pupunta doon. Lumuluwag ng lumuluwag yon. So, hindi siya 8 diretso. Gets niyo pag nagdi-design? Kung nasa 78th floor ako, kung ang width ko ay nasa 1.422, pero pag umaabot na ako ng 10th floor, 9, second, first, hindi ko na-expect na ito na yun. Mas malawak, mas maluwag pa. Kasi mas maraming tao ang kailangan ko accommodate. Gets? Okay. Now, rampa. Okay. Minimum din is 1.120. Maximum slope, 1:12, 1:48. So, paano yan? Paano mag-compute ng ratio? So, 1:12 daw. So, ibig sabihin, anong meaning nun? 1:12. Anong minimum natin kay BP344? Sa rampa? 1:10? 20. 120. Okay, pag tumataas ang number, is it matarik o is it suabe? Pag tumataas ang numero dito, ibig sabihin mas bumababa yun. Correct? So mas suabe. So pagka lumiliit itong number na to, tumatarik siya. Gets? Okay. Rise of the single ramp run, 760 mm. Okay. Alright. Exit marking, laging meron. Then, ng mga letters niya, ayan, kaya ko ni-read yan. High. And then, wide. 19 mm. Okay. Mga letters daw. Ladders not allowed as fire escape or means of egress. Yung ladder, yung alam niyo yung sa mga apartment, yung oo, tama? Okay. Yan, hindi yan allowed. Okay. Then, emergency evacuation plan, yung nakikita nyo parang may mata sa mga pasilyo ng mga building, meron ka makikita, you are here, sabi niya. Yon, kailangan yon. Okay? Needs to be posted in strategic conspicuous location at photoluminescent background. Ano ibig sabihin nun? Kapag wala ng ilaw, maliwanag yon. Nakikita nyo sa mga sa mga fire escape, kahit dito sa Qatar, pag walang ilaw yung loob ng fire escape, merong parang luminescent na mga kulay green yun eh. Nakikita nyo? Anong ibig sabihin nun? It leads you
para hindi ka matapilok. Kasi ang problema kasi pagkakaroon ng stampede, okay, yun yung cause of death. Actually, hindi tungkol sa fire ang death. It's either usok na toxic or yun na nga, natapilok ka, lahat kayo nadaganan. Okay? So, kailangan ninyo nito. So, lahat ng items. Even yung handrail, nilalagyan yan. Para malaman ng handrail yun. Yung tapakan, lahat nilalagyan. And even yung mga sign, fire exit sign, pati yung mga mapa. Yung tawag natin, evacuation map. Protection of vertical openings. Bakit natin pinoprotect? Okay, shop. Paano kayo nag-design ng shop sa building? Pag ang HVAC walang damper, dahil yun kasi ang pwedeng daanan ng usok at ng apoy. Kung nasusunog ang second floor ko, pwede siyang magtumulay doon sa ducting papunta doon sa taas. So ngayon ang ginagawa ng mga designers is actually make fire damper or kaya, di ba open yung chase? Tinatakpan nila yon ng fire coating or kaya ng fire gypsum. Then, isisilyado nila yon ng fire sealant. Gets? Okay? Floor by floor yun, ha? Okay. Then, fire alarm. Nag-a-alarm para sabihin na meron silang nasagap na usok o kaya latent heat. So, yun yung requirement. So, kapag ang mga building natin, merong fire department notification, nakakonect doon sa fire station. Dito sa Qatar, ito, pag pinaglaruan natin ito, nakakonect to doon. Ngayon, pag dumating sila rito at nakita nilang false alarm, kakasuhan. Kakasuhan yung may-ari nitong establishment. Hindi yung nanggulo, ha? Mga bata, minsan ginagaling ganyan. Okay. Alright. So, lahat yan. Then, pagka malalaking building like SM Mall, meron talaga silang isang room na may ganyan, nakaabang. Iba pa yung BMS. Ano yung BMS? Maintenance system. Lalo na kapag automated lahat. So nakikita doon sa BMS kung, like for example, may problema yung pipe na ganito. Okay? Hindi mo naman mababantayan lahat yan. So kumbaga, may system na nakikita, kumbaga may barado yung system na ganito. Kaya napaka-importante ngayon. Naka-digital na lahat ng bagay-bagay. Okay? So napakalaking tulong. So ngayon kung tatanungin ninyo ako, sir, may benefit ba yung AI sa building maintenance? Meron. Okay? Merong benefit. Okay? So, papapalitan ba kami, sir, kung architect kami, pas may AI na? Hindi tayo mapapalitan. Kasi tayo ang utak ng AI. We are the ones who operate. Gets? Okay. Wet stand pipe. Bakit may wet stand pipe? Ibig sabihin nakaabang na may tubig sa loob ang pipe. Okay, bakit dry stand pipe? Dry. Kasi walang tubig. Pero mag-activate. Okay? Ayun. Ngayon, kaya meron pang wet stand pipe is nga, it's another way of preparing just in case na merong fire. Ang problema lang sa wet stand pipe, yung mga pipe na ginagamit natin, nagko-corrode. Putik ang lalabas kapag walang periodic maintenance. Okay. So those are required if you have 1,000 occupant load. Saan natin i-require? Eskwelahan, hospital, business, hotel, blah 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 blah. Okay. Bakit importante ito mga building na to? Na kailangan na may mga ganitong sistema kasi public building siya. Okay? Kung you are requiring people to go there, kailangan mo silang protektahan. Okay? So, yung mga ganyang klase lang, eskwelahan. Actually, dapat mas matipid kayo sa eskwelahan at hospital. Okay. Ano pa ba? All portions of the building must be within 6 meters of nozzle.
attached to 22 meter long hose. Yung alam niyo yung aparato na may dito, may hose, naka-roll yung ganyan. Okay, so meron 'yon. So all portions. So kapag pinabuga ko yung dulo ng nozzle, for example, banat na banat ko na yung 61 meters, dapat yung buga ng tubig ko aabot pa ng 6 meters. So anong integral doon? Dapat ang pressure ma-meet ninyo para mapaabot ninyo yung tubig mula doon sa dulo ng nozzle. Yung diametro nung pinakadulo ng hose na merong metal, 64 mm diameter. Okay. Okay, punta na tayo sa places of assembly. Okay na, mag-building typology na tayo. So, ano yung mga places of assembly? Anyone can tell me what kind of places of assembly we are talking about here? Church? Marami. Maraming tao. Ano pa? Auditorium? Ano pa? Basta lahat ng madaming taong pupunta doon. Those are places of assembly. So, ang occupant load per person, paano kino-compute yung 0.65 square meter per person? Kung nakatayo ako dito, compute mo ako, yung square ko, that's my space. Ibig sabihin, dikit-dikit tayo, 0.65. Gets? Okay. So, kapag naman conference room na nakaupo tayo, like for example here, nakaupo kayo, ang sukat sa inyo is 1.4. Gets? Alright. So, standing room, lalo na, 0.28. Lalo pag nasa concert hall, lalo na kapag sila River Maya, tsaka sila, o diba? Sayaw-sayaw ka doon, you have that 0.28 square meter per person. So if you are serving minimum corridor, for those places of assembly na na-identify natin kanina, you have this, yung corridor width is 1.120 mm. And the travel distances to the exit at any point of the building needs to have, if you have sprinkler system, mas mababa. Okay? Yes, 46 meters and then 61 meters if without sprinkler system. Parang baliktad yan. Anyone can tell me if that is correct or not? Di ba dapat pag may sprinkler, dapat mas mahaba? Correct? Okay. So pagbaliktarin na lang natin yan ha, typo. Sorry naman po. Mamadali. So 61 kapag may sprinkler. Okay. Pwedeng ibig sabihin nun, meron ka pa kasing added protection na makalagpas, okay, doon sa exit point. Okay? Without sprinkler, 46 meters. Correction na lang yan. Okay. Okay, places of assembly, seating, lalo na sa sinihan, you need to have back-to-back 830 mm. Okay? And so on and so forth. Now, if I have this cinema, dapat sa bawat isang aisle, 14 lang dapat maximum. Okay? Then, meron ka ng daanan. Then, another row of seats. Then, pag walang arms, okay, allot 600 mm per person. Pag walang arm. Meron kasing mga mga convention hall na wala naman talagang sandalan ng braso. So, uupo kayo magkakatabi talaga. Okay, 600 mm per person. So, shoulder to shoulder, 600 mm per person. So, minimum width of aisle, ibig sabihin, kapag nakababa yung upuan, and then nandito yung likod ng susunod na aisle, ito yung mga sukat, 760, okay? If more than 60 seats, double loaded, single loaded, double loaded, okay? Double loaded means, yung dadaanan ng tao. Double loaded means dalawang tao pwedeng dumaan. Pag single lang tao dadaan, correct? Okay. Measured farthest from the exit. Okay. Katulad ng principle ng staircase kanina sinabi ko about high rises,
So mula doon sa pinakaunang row, hanggang doon sa dulo, kung saan lalabas na lahat ng mga tao, habang nag-accumulate yung mga tao, magdagdag pa daw ng 25 mm. So, staggered gumaganon. So, hindi siya pwedeng isang ganyan. So, ganyan yung mga application natin sa design. Okay, educational facilities, occupancies. Classroom, ang sukat ng tao, square meter space is 1.8. Kapag laboratorio, kasi may mga equipment, so 4.6. Oh my God, sorry. So, ayan, pasok kayo. Hi guys. Architect Carol. Ay, sorry nagulong pa mundo na. Oh, past president. Hi. Si Architect Ayan, Carol. may celebrity tayong dumating. Ay, ang ganda pala dito. Yeah. Oy, 5 minutes lang sorry ha. Kasi minsan lang ako minsan ko lang tumakita dahil busy, ang swerte nyo. Busy yan ako, my God. Ang kanyang time is very special, precious. Congratulations, Architect Romel. At ikaw din, di ba? Oo. Sige. Hindi na tuloy ako makaturo, nandiyan ka na. Ilan lahat sila? Bali po, no? Ayan, si ano. Bali, Interview mo na si sila. Romel, dali. Dali na. At nag-aaral pa kami, go. Oo, sige. Okay, so Bali, ito yung different views sa loob ng educational facility. Pag classroom, laboratorio, nursery with sleeping facility dahil may bata, lalo na kapag nurseries, and then kapag rooms greater with 50, always remember, kahit nasa educational facility, kung may meeting room na more than 50 occupants, that is already considered a place of assembly. Kukunin nyo na yung value from that place of assembly, building typology. Okay? Okay, minimum exit 2. Okay? Capacity of 50 or more than 93 square meters. So kapag yes, 50 or more. Yes. Ito na naman. Please switch it Sorry. Okay. Next, minimum corridor width sa eskwelahan 1.83 meters. Okay. Kapag may mga preschoolers, mga kids, okay, first grade, second grade, okay, maglalagay daw tayo special provision for preschool shall not be located below or above the floor of exit discharge. Ibig sabihin niyan, kung may espasyo kayo sa ilalim niyan or above, huwag kayo daw maglagay ng room ng mga mag-aaral na tulad niyan. So, ibig sabihin, huwag malapit sa mga areas na iyan. Bakit? May hina yung mga yan pag tumakbo. Gets? Madadaganan yung mga yan. I mean, vulnerable sila. Dahil kapag ka nagpapanik na yung mga tao, alam nyo naman ng mga bata, di ba? So they should have special exits na para sa kanila. Okay, hospital, napaka-importante. Alam nyo, every time I always remember, kapag ka ganyan, hospital, pag nagdi-design, paano na lang kaya kapag may lindol, tapos nakalagay pa sa hospital bed, paano sila yung evacuate? Ang lalaki ng items na yun. Kailangan talaga sa isang hospital, meron talaga exit ramp para lahat doon dadaan. Okay. Now, 11.1. Bakit mataas? Kasi nga, sinukat na lahat. Kasi nakahiga ang tao. So, mas malaki espasyo na kukuha. Then, inpatient treatment departments, 22.3 because of the aparato kasama yun. So, door width, same. Even in sleeping rooms, x-ray, treatment rooms, and all other rooms is 9-10 mm. So, ibig sabihin, minsan nakakita kayo ng door doon sa mga patient room. Normal na width ng door, tapos merong maliit. Tama? So, kapag dinisign nyo siya, parang maliit yun. Malaki yun. Malaki yung dito, tapos maliit. Yung isa, meron siyang flashbulb na pwede mo siyang
Once na kinlik mo yung flashboard, pwede mo siya mabuksan. Bakit? Bakit siya kailangan? Pagka in-evacuate yung buong bed, hospital bed, hindi siya kakasya sa normal na door. Okay? Pero ngayon, meron ng hindi na kailangan ng swing out. May automatic na nag-slide. Okay, so ayun, may ganon. May mga may mga tawag dito, automatic arm. Okay. Detention, correctional, ano yan, mga prison, okay, any temporary detention facility. Occupant load 11.1. O kasi nga, pwedeng humiga ang tao. Travel distances to any room 30 meters. Between any point in the room, as an exit access 30 meters. Any point in the room, kailangan makatakbo yung tao palabas 46 meters. And from any other sleeping room, of course, yung sa selda, malapit lang yan. So 10 meters. Okay. So, siyempre may mga karapatan din naman ng mga preso. Kasama sila. Okay? Sa poproteksyonan natin. Residential, ito yung standard. According to our code, so 18.6 per person. Single and two family dwellings. Right? Hotel, minimum. Okay? And then you have this 1.12 with minimum number of exits sa isang hotel, 2 for every floor. Then travel distances to exit, 30 meters from guest suite, corridor, door, 23 without, and then 38 with sprinklers. Okay? Guest suite. Apartment buildings, corridor width, if it is less 50 person, 910. Pag mas mataas na sa 50 person, tataas din yung width ng corridor. So 1.12 mm. Travel distances, any point of the room going to exit, pinaka-maximum is 15.5. Pero apartment entrance to exit, apartment, bakit? Sir, ba't sabi mo apartment entrance to exit? Okay, bakit po? Minsan kasi, di ba, naka-compound yung apartment. So, 1, 2, 3, ganyan. Tapos meron talagang gate. So, dapat lahat sila, from the entrance ng kanilang mga apartment, makatakbo sila. No? Ito. Yung apartments natin. Meron kayo kasing 3-room apartment, 2-door apartment, tapos you are sharing one corridor. Minsan, may atrium sa loob. Tapos nakaano lang kayo, parang corridor balcony ang dating. Tapos meron ng handrail. Pero exposed pa rin. So you really need to get out. And then talagang doon sa malapit sa road, you have to have all of this. Okay? Okay, single and two family dwellings, more than 2 rooms, 2 means of escape. Kung hindi habitable room, pwedeng ma-access by ladder. Folding stair. Okay? And through a trapdoor. Every sleeping room needs to have 1 window at least, minimum. Okay? Sa PD 1096, meron tayong tinatawag na window to wall ratio. So meron yan. Okay? Then, sleeping rooms to outside, no exit access from sleeping room shall be less than 900 mm wide. Less than. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng bumaba dito. Okay, so yung width ng access mo. The doors, minimum is 700 mm to any path of travel. For, residential na tayo, single and two family dwellings. Doon daw sa mga retail, mercantile, commercial spaces like store, markets, mall, kung may less than 50 occupants ka, class A, class B, class C, so ito yung mga kailangan natin. So class A, gross area,
3 floors, Class B 2 floors, then street floor only. Ibig sabihin, shop lang, walang second floor. Okay. So all of them needs to have this. Kung street floor, 2.8 square meter per person. Pagka merong upper floors, mas mataas ang ibibigay nating occupant load, square meterage. And then, floors not open to public or offices, mas malaki, 9.30 square meters. And then covered malls, 2.8 square meter per person. So, nidi-design ng FLS architect, nakadepende sa mga ito para malaman nila yung occupant. Gets natin ito ha, guys. Kasi pag pinadetermine sa inyo, like for example, in a mercantile, blah 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 blah. Okay, can you please provide the occupant load if the room is located in second floor? So ito yung hahanapin mo. Okay, I don't think na, sorry, pero siguro naman kung terror yung papa-exam sa inyo, gagawin niya yan. So kailangan nyo talaga siyang i-memorize, yung minimum maximum. Okay? Anyhow, this copy of this presentation today, review materials will be given to you. Okay? Ayan na. 30 meters without sprinkler, 46. Mercantile, no? Maximum travel distance at any point. Okay. Business. Other than mercantile, hindi daw hindi nagbebenta ng mga produkto. Like for example, dentist office, internet shop, barber shop, general offices. Occupant load is always 9.3. And the distances are like this. 46 without sprinklers, 61 with sprinklers. High-rise building. So it's more than 15 meters high. Okay, building height shall be measured from where? Lowest level of the fire department vehicle access. Yan ang sukatan. To the floor of the highest occupiable story. So hindi sa road level, hindi sa natural ground level, kundi saan? Lowest level ng fire truck. Saan ba yung lowest level ng fire truck, by the way? Saan siya sinusukat? Kung saan siya nakapoldo. Correct? Minsan kasi, may mga fire lane na upper ground. Depende kung paano dinidesign yung mga building, lalo na sa mga mall. Hindi naman talaga siya NGM. Minsan may paakyat pa, correct? So doon natin susukatin, hindi sa NGM. Kung nasaan yung gulong ng fire truck ninyo. Okay. Next, all high-rise building. All. Kailangan electrically supervised sprinkler system. So lahat ito dapat automatic. Automatic na ma-activate. It's a must for a high-rise building. Industrial, mga warehouses, mga factory, 9.3 ang occupant load. Ang width ng corridor natin, 1.12 mm. Travel distances, 31, 46. Okay, medyo mas maigsi. Bakit? Ba't mas maigsi? Kasi mas madaming equipment, mas madaming points of combustion doon sa loob ng factory. So, we therefore conclude na kapag umiigsi yung required ng batas regarding sa travel distances, ibig sabihin mas critical, mas crucial. Kailangan makalabas ka agad ang tao. Okay? Next. Yun yung ating fire code. Okay? So, any clarification na lang para maintindihan natin pare-pare before tayo mag-break tayo. Malinaw ba o hindi? O inantok na kayo? So na-realize nyo madami pala, no? Okay. So anong key takeaway ko sa inyo? Lahat ng mga values ay nakadepende sa building type. So hindi sila pare-pareho. So kailangan maging aware kayo doon. And then
maintindihan ninyo yung PALAR 1, 2, 3. At anong pinagkaiba ng physics at saka PhysEd? Yun lang naman ang importante. Okay? Kasi yung mga administrative like, paano nagtatrabaho ang fire marshal, I don't think so. That they will ask it in the exam. What they are going to ask you is the minimum maximum and the building typology. Diyan nila kayo lilituhin. And dapat alam niyo yung process, no? Na ng pag-a-apply ng evaluation certificate to the inspection certificate. So, alam na natin ha. So, ano na natin yung from the building permit to the construction stage to the business permit. So, yun important. Fire code. So, pagka nag-aral na tayo ng building code, doon natin bubusisiin anong pinagkaiba nila kay fire code. So, para mas matatandaan. So, ano ang assignment niyo? Lahat ng mga figures na dapat nyo makita according dito sa pinag-aaralan natin, hanapin nyo para ma-visualize niyo. Kasi I know that architects, we are all visual people. Mas naiintindihan natin pag may picture. Okay. So, ano na? May tanong ba? Sir, Mayroon tayo ba? Yes, sir. yung sa pinto, sinusukat yung width niya sa face. Ganon din po ba sa ibang code? Or sa 1096? Parang lahat po ba dun sa face ng door? Comparison sa building code? Opo, sa lahat ng law regarding dun sa width. Dun po ba siya talaga sa face? Actually, kung ang pagbabatayan natin NFPA, which is yun talaga yung pinaka-ultimate, lahat ng mga batas natin naka-refer sa NFPA. Pag sinabi ng NFPA ng sukat natin by the face, means this one, pagka fully open. Kasi yun talaga yung susukatin mo na dadaanan ng tao, hindi talaga dito. Hindi talaga dito. Minsan kasi sa drawing natin, very generic ang pag-drawing. Hindi natin pinapakita yung mga kapal. So, to answer your question, as per NFPA, yun. Kaya kung makikita natin yung mga, wala tayong magagawa kasi mag-exam tayo. We know that there somewhere meron discrepancy. Pero since mag-exam kayo, by the book muna tayo. Pero by practice, even now, by practice, yung mga nag-i-inspection, even dito sa Qatar, very particular sila doon. Saan mo kinukuha ang sukat? Kasi ang ultimate natin na dapat natin, kung nasa actual practice tayo, is yung abilidad natin na makakomply, na makalagpas ng tao. Kasi kung yun ang magiging hindrance para maka-evacuate na maayos sa mga tao, then we are at fault. Pag may namatayan tayo ng tao sa mga design natin, hindi tayo pa rin ang liable doon. So we need to give the maximum kung saan yung safety, maximum point of safety. Gets? Alright. Ako na lang magtatanong sa inyo. Anong mas importante sa inyo bilang arkitekto? Fire safety o sustainability? Ibig ko sabihin, may mga materials na maaring hindi siya, may mga items doon sa material na yon na medyo sa sustainability part medyo hindi siya mataas ang rating. Pero kailangan siya para sa fire safety. Which one are you going to choose? Tama. Okay. Always remember this, architects. Anyone can tell you about green ratings. But the ultimate part of us being architects, of course, we are trying to protect the environment. Pero first criteria first, safety ng tao. Life. Protection of life. Gets? Okay? So far yun lang muna. Kung wala kayong tanong, ayaw nyo magtanong. Next time na lang kayo magtatanong. Pag nakita na natin yung mga ibang discrepancy, doon tayo magtanong. And then, let's have a quick break. So, mga 15 minutes, yes. Okay, thank you. Thank you. Sir.